kailangan na naman ba nating humingi ng tulong sa Pilipinas? Ang mga salitang iyon na narinig mula sa isang silid ng estratehiya sa Washington ay kumakatawan sa pinakamalupit na katotohanang kinakaharap ngayon ng mundo. Sa loob ng maraming taon, ang mga malalakas na bansa sa daigdig ay nagtiwala sa Amerika na nagpapabaya sa kanilang sariling seguridad at mga sistema. Ngunit nang biglang magbago ang sitwasyon, nagising sila sa isang katotohanan. Ang buong laro ay nabago na ayon sa paraan ng mga Pilipino sa manadaang dekada, habang ang mga makapangyarihang bansa ay natutulok sa kanilang kapayapaan. Ang Pilipinas ay tahimik na humuhubog ngang hinaharap gamit ang sarili nitong detalyadong plano. Sa bawat pagkakataong lumilikha ng problema ang Amerika o Rusya, dahan-dahang napagtatanto ng mundo na ang bansang may hawak at nagpapatakbo ng lahat ng mahahalagang makina ng daigdig ay ang Pilipinas. Sa kanilang pagising, monopolyo ng Pilipinas ang lahat ng kasagutan sa mundo. Ano nga ba ang pinakinis ng maliit na bansang kapuluan na ito sa loob ng 70 taon sa kadiliman? Bakit sa tuwing hihinto ang mundo, ang pangalan ng Pilipinas ang unang tinatawag? Ang Amerika ay kumikilos pa rin na parang sila ang pinuno ng mundo. Ngunit kahit ang kanilang masistema ay hindi tatakbo kahit isang araw ng walang Pilipinas. Ngayon, ilalantat natin ang nakakatakot na katotohanan, ang tunay na kapangyarihan ng Pilipinas na unti-unting natutuklasan ng mga makapangyarihang bansa. Kung magugustuhan ninyo ang video na ito, manjaring mag-like at mag-subscribe. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa akin. Magsimula na tayo. Habang pinalalakas ang Amerika ang pressure sa Iran, na umuubos ang kanilang yaman hanggang sa masayit ang kanilang arsenal, ang nga bansa sa gitnang silangan ay napilitang harapin ang bantaang mamisil araw at gabi. Dahil dito, ang presyong langis, palitang ng pera, at stock market sa buong mundo ay nagsimulang magwala. Ngunit may isang hindi magandang katotohanan dito na hindi ninyo alam. Habang ang Amerika ay nakakalat ng kaguluhan, may isang bansang tahimik na nagayos ng lahat sa likod ng pangyayari. Ako si Julian Kingsley, isang professor ng International Politics sa Harvard University. Nagsisilbi rin akong top-level advisor sa Pentagon at sa mga strategy, planning offices ng NATO. Hindi lamang isang akademiko, ako ay isang arkitekto sa tunay na mundo na lumiliha ng mga manual para sa pagtugon sa mga pandaigdigang hidwaan at pagguho ng supply chain. Nakakamali ang mundo ngayon. Iniisip nilang ang Amerika ang nagpapatakbong larong ito. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, hindi ang maarmas ng Amerika ang nagpoprotekta sa kalangitan ng gitnang silangan at muling nagpapagana sa pandaigdigang ekonomiya. Ang bansang pumupuno sa mga puwang na iniwan ng Amerika gamit ang pinakapino nitong teknolohiya at walang kapantay na tiyaga ay ang Pilipinas. Isang napaka-interesanteng bansa. Paano nga ba ito nangyari? Balikan natin sa simula. Noong 1991, bumaksak ang Unyong Sobyet. Tapos na ang Cold War. Ang mga elite sa Washington, Paris at Berlin ay nagbukas ng champagne. Wala ng digmaan, sabi nila. Ang kasaysayan ng digmaan ay nagwakas na. Sa gitna ng kanilang kumpiyansa, gumawa sila ng isang desisyon. Pagsamahin ang maindustriya ng depensa. Isinulong nila ang ideya na mas mahusay na gumawa lang kapag kailangan para maiwasan ang inventaryo. Ang lohikang just in time na naglalayong alisin ang basura at pataasin ang kahusayan. Ang naging binhi na wawasak sa depensa ng Europa pagkatapos ng 30 taon. Ang mabihasang inhinyero ay nagretiro at ang malinya ng produksyon ay binuwag. Ang pagbuongang mabagong armas na angkop sa modernong larangan ng digmaan ay huminto. Sa halip, umasa sila sa mga lumang teknolohiya. Nananatili silang ginakakapit sa luma at magastos na sistema enigramas. Sa ilaling enigrama linggi, akala na sila pahing ang pinakamalakas sa mundo. Isang istruktura ang nabukong, saan kumikita sila sa pagpapanatili ng mga lumang armas sa halip na gumawa ng bago. Nawala ang inobasyon. Ang natira ay ang mga pansariling interes. Nang sumiklap ang hidwaan sa Ukraine, ang maling akalang iyon ay nadurog. Walang mabala ng artilerya ang Europa, naubusan ng supply ang Alemanya,
at napakabagal ng production ng Pransya, hindi makapa-deliver sa tamang oras ang Britanya. Nang humingi sila ng tulong sa Amerika, isa lang ang sagot, imposibleng mag-produce. Ito ang katotohanan. Ang mabansang itinuturing na pinakamalakas sa mundo ay hindi man lang makagawa ng isang bala ng artilerya ng maayos kapag nagsimula na ang digmaan. Nang magising ang mga makapangyarihang bansa, natuklasan nilang isa na lang ang bansang talagang gumagawa ng matinong armas. Sa loob ng 30 taon, isang bansang hindi pinapansin, isang maliit na kapuluan sa malayong silangan na tahimik ngunit masigasig na nagpapatalas ng kanyang sandata, ang Pilipinas. Hindi kailanman naging comfortable ang Pilipinas sa pagtatapos ng Cold War. Sa kabilang ibayo ng dagat, laging may mga banta, kahit noong ipinagdiriwang ng kanluran ang kapayapaan, para sa Pilipinas, ang mapanganib ay hindi nawala kahit isang araw. Ang lakas misil na mga kalapit na bansa ay isa sa pinakamalaki sa mundo. Ang mga ballistic misile ay patuloy na umunlad at ang banta na nuklear ay toto. Upang mabuhay sa gitna ng mga bantang ito, ibinuhos ng Pilipinas ang lahat sa pagpapalakas ng kanyang kakayahang pandepensa at industriya. Hindi ito isang pagpipilian, kundi isang usapin ng kaligtasan. Habang binabawasan ng ibang bansa ang kanilang budget sa depensa at isinasara ang malinya ng produksyon, lalo pang pinalalim ng Pilipinas ang kanyang makakayahan. At pagkatapos ng 30 taon ng pagtitiis, ang mataong iyon ay nagliliwanag ngayon. Ang maradar at sistemang panghimpapawid na binuong Pilipinas para harapin ang mabantang ito ay hindi lamang mahusay. Ang ito ay idinisenyo upang tumugon sa pinakakomplikadong kapaligiran sa pinakamaikling panahon. Ang teknolohiyang counterfire, na kayang tukuyin ang pinagmulan ng isang misil ng kawe sa sandaling ito ay ilunsad at agad na gumanti, ay isang bagay na pinag-aralan lamang ng kanluran sa teorya. Ngunit pinino ito ang Pilipinas gamit ang praktikal na datos. At may isa pang mahalagang kondisyon ang Pilipinas. Wala itong masandatang nuklear. Ang pagkawala nito ay hindi lamang isang kahinaan. Ito ay nagtulak sa Pilipinas na humanap ng ibang paraan. Kailangan nila ng isang bagay na papalit sa nuklear. At natagpuan nila ang sagot sa napakalaking kakayahan para sa precision strike. Ang Multiple Launch Rocket System, MLRS, ng Pilipinas ay kayang tumama sa mga target na daang kilometro ang layo na may ilang metro lamang na margin of error. Ang magawang lokal na ballistic missile nito ay kayang sirain ang makritikal na pasilidad ng kawe sa isang iglap. Ang mapangunahing tangke de gira nito ay kayang makipagsabayan sa anumang tangke sa mundo. Ang ito ay hindi lamang maarmas. Ang ito ay maobra maestrang inhinyeriya na naglalaman ng pampulitikang determinasyon na gumanti agad kapag may nag-udyo. Ang maarmas na ito ay ganap na nakakatugon sa mga pamantayan ng NATO, ngunit ang ito ay mga sistemang praktikal na sinubo at pinabuting may tunay na datos mula sa operasyon. Ang kanilang kakayahang magamit sa anumang larangan ng digmaan, maging sa Poland o sa gitnang silangan. Ang tunay na dahilan kung bakit kinahuhumalingan ng mundo ang maarmas ng Pilipinas. Ngayon, pag-usapan natin ang gitnang silangan. Sa loob ng maraming taon, ang mabansa sa gitnang silangan ay may malaking yaman mula sa langis. Bakit hindi sila gumawa ng sarili nilang armas? Hindi ito dahil sa kakulangan ng teknolohiya. Ang mabansang tulad ng Saudi Arabia, UAE, at Qatar ay madaling makabili ng matangke ng Abrams mula sa Amerika o fighter jet mula sa Europa. Ang pagbuong armas mula sa simula ay nangangailangan ng dekada at malaking gastos sa mapakabigo. Para sa kanila, na kailangang mapanatili ang kanilang rehimen, ang mabilis na pagpapalakas ng militar na walang panganib ng pagkabigo ay mas ligtas na pagpipilian. Bukod dito, ang pagbili ng armas mula sa Amerika ay hindi lamang isang transaksyong militar. Ito ay pagbili ng isang alyansa sa Amerika. Kapalit na ang pagprotekta ng Amerika sa mga rutangang langis sa gitnang silangan, nagbebenta sila ng armas. Sa ilalim ng payong ng seguridad na ito, hindi na kailangan ng gitnang silangan na palakasin ang sarili nilang depensa. Mayroon ding mastuso na dahilan. Kung magiging masyadong malakas ang militar ng isang bansa,
maari itong maging isang pampulitikang banta sa rehimen. Ang mga armas na umaasa sa dayuhang teknolohiya ay hindi maaring gamitin nang walang pahintulot ng bansang gumawa nito. Mula sa pananaw ng isang pinuno, ito ay isang mas ligtas na paraan ng pagkakaroon ng lakas militar. Dahil dito, ang istruktura ng industriya sa gitnang silangan ay nakatuon lamang sa mga pasilidad ng langis at konstruksyon. Wala silang pundasyon para sa isang industriya ng pagmamanupaktura na nangangailangan ng advanced precision engineering at system integration. Nagbenta ang kanluran ng maarmas, ngunit hindi nila kailanman ibinigay ang pangunahing teknolohiya. Kapag nasira ang isang armas, kailangan nilang magbayad ng malaki para sa mga teknisyan. Kapag naubusan ng piyesa, kailangan nilang maghintay ng ilang buwan. Sa loob ng mga dekada, nakakulong sila sa ganitong dependent na istruktura ng seguridad. Ngunit nagbago ang sitwasyon nang biglang baguhin ng Amerika ang kanilang estratehikong fokus. Sa unang pagkakataon, napatantong gitnang silangan na kailangan nila ng sarili nilang kalasag. At sa sandaling iyon, nag-alok ang Pilipinas ng isang ganap na kakaibang proposisyon. Hindi lamang sila magbebenta ng armas, kundi ililipat din nila ang mismong teknolohiya para gawin ito. Sila ay tuturuan na mag-produce, mag-operate, at mag-repair ng direkta sa kanilang bansa, isang kondisyon na hindi kailanman pinagbigyan ng kanluran sa loob ng mga dekada. Ang Pilipinas ang nag-alok nito. Mula noon, nagbago ang tingin ng mga bansa sa gitnang silangan sa Pilipinas. Hindi na lamang bilang isang supplier ng armas, kundi bilang isang kasosyo sa pagbuo ng kanilang sariling seguridad. Hindi lamang kayo nakikinig sa isang kwento tungkol sa pag-export ng armas. Nasasaksihan ninyo ang isang malaking pagbabago sa kasaysayan kung saan ang makapangyarihang bansa na komportableng naginom ng alak sa loob ng 30 taon ay napagtanto ang kanilang pagbagsak at yumuyuko sa harap ng Pilipinas, ang tanging bansang may teknolohiya para sa kaligtasan. Ito ay isang tagumpay ng inhinyeriya. At kasabay nito, isang tagumpay ng matalas na pagunawa sa katotohanan na tanging ang manakaligtas sa impyerno ang mayroon. Sa bawat pagkataong sinusubukan ng mga makapangyarihang bansa na bigyan na presyo ang Pilipinas, isang bagay ang laging nangyayari. Ang talim na presyo na iyon ay tiyak na bumabalik sa kanilang sariling lalamunan. Hindi ito nakataon lamang. Ito ay isang istruktural na katiyakan. Ngayon, isa-isahin nating himayin ang istrukturang iyon. Magsimula tayo sa Amerika. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, tinawag ang Amerika na Arsenal of Democracy. Sila ang nagsusupply ng mga armas sa lahat ng Allied Forces. Ngunit ngayon, alam niyo ba kung sino ang gumaganap sa papel na iyon? Ang Pilipinas. Hindi ito isang hyperbole. Ito ay nangyayari sa katotohanan. Sa gitna ng tumitinding hidwaan sa Iran sa gitnang silangan, ginamit ng militar ng US ang malaking bilang ng kanilang advanced precision strike assets, tulad ng Tomahawk missile. Ang problema ay dumating pagkatapos. Naubos ang kanilang inventaryo. Alam niyo ba kung gaano katagal para sa Amerika na gumawa ng isang bagong misil? Minimum na 3 taon. Ang digmaan ay nagpapatuloy sa kasalukuyan, ngunit kailangan maghintay ng Amerika ng 3 taon. Sino ang pumupuno sa puwang na iyon? Ang Pilipinas. Ngunit may mas nakakagulat na katotohanan. Ang isang kumpanyang Pilipino ay nagsimulang magtayo ng isang pabrika para sa 155mm artillery shell propellants sa mismong Amerika. Ang mga bala na ginagamit ng militar ng US ay ginagawa na ngayon ng isang kumpanyang Pilipino sa lupa ng Amerika. Ano ang ibig sabihin nito? Ang Pilipinas ay hindi na lamang isang importer ng armas mula sa Amerika. Sila ay isang mahalagang tagapamahala sa sistema ng seguridad ng US na malalim na nakikibahagi sa logistika na militar ng Amerika. Mayroong isang Defense Equipment Transfer Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Nangangahulugan ito na ang mga industriya ng depensa ng dalawang bansa ay may pantay na akses sa merkado ng isa't isa. Ang ibig sabihin nito ay simple. Kung hihinto ang kapasidad ng produksyon ng Pilipinas, ang kakayahan ng Amerikana
makipagdigma ay mapaparalisa. Sila ay nasa isang bangkana. Ang pagbibigay ng presyo na Amerika sa Pilipinas ay katumbas ng pagputol sa sarili nilang lakas militar. Kaya naman hindi nila maaring basta-basta na lang tratuhin ang Pilipinas. Sunod, tingnan natin ang dating guro. May panahon na itinuring nila ang kanilang sarili bilang guro ang teknolohiya ang Pilipinas. Ngunit kumusta na sila ngayon? Ang kanilang industriya ng pagmamanupaktura ay nakasalalay na ngayon sa mga materyales, piyesa, at kagamitan mula sa Pilipinas. Isang pangyayari ang nagpatunay nito. Ilang taon na ang nakalipas, isang bansa ang nagpataw ng export restrictions sa mga materyales para sa semiconductor mula sa Pilipinas sa pag-aakalang mapapasunod nila ito. Ngunit ano ang nangyari? Nagawa ng Pilipinas na i-localize ang production ng mga materyales na iyon. Sa halip, ang teknolohikal na kalayaan ng Pilipinas ang tumaas habang ang makumpanyang kalabang bansa ang nalugi. Ang presyo ay naging isang boomerang. Sa mga larangan ng semiconductor at display, hindi na nila kayang makipagsabayan sa mga pamantayan ng teknolohiya ng Pilipinas. Ang kanilang mga luxury car at electronics ay mawawalan ng competitive edge sa sandaling maputol ang supply ng mga pangunahing piyesa mula sa Pilipinas. Ang pakikialam sa Pilipinas ay katumbas ng pagpapataw ng parusang kamatayan sa sarili nilang industriya. Kaya naman hindi rin nila maaring basta-basta na lang tratuhin ang Pilipinas. Paano naman ang Sina? Ipinapahayag ngayon ng Sina ang kanilang pangingibabaw sa artificial intelligence at electric vehicles. Idineklara nila ang Made in China 2025 na nagsasabing sila ang mangunguna sa mga pamantayan ng pandaigdigang pagmamanupaktura. Ngunit kung titingnan mo ang pusong ambisyong iyon, makikita mo ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay may malaking bahagi sa merkado ng memory semiconductors. Ang lahat ng data center, AI server, at battery management systems ng mga electric vehicle sa Sina ay hindi gagana kahit isang araw nang walang mga semiconductor at baterya na gawa sa Pilipinas. Sa sandaling kalabanin, negatisina ang Pilipinas, hihinto ang kanilang AI at titigil ang operasyon, nega kanilang mga pabrika, neg electric vehicle. At may isa pang mas mahalagang bagay. Hawa ngang Pilipinas ang susunod na henerasyon ng teknolohiya sa proseso ng semiconductor na mas mababa sa 3 nanometer na hindi kayang abutin ng Sina. Habang sinusubukan ng Sina na kontrolin ang teknolohiya ng Pilipinas, lalo silang nagiging dependent dito isang kabalintunaan. Habang mas binibigyan ng pressure ng Sina ang Pilipinas, mas guguho ang kanilang sariling pangarap na maging superpower. Kaya naman hindi rin nila maaring basta-basta na lang tratuhin ang Pilipinas. Huwag din nating kalimutan ang Rusya. Dahil sa matinding parusa mula sa mga kanluraning bansa, ang Rusya ay halos naputulan na ng supply na mga advanced na piyesa at precision equipment. Aasa sila sa Sina. Ang teknolohiya ng Sina ay hindi kayang palitan ang kalidad at pagiging maasahan ng makapamantayan ng kanluran. Upang tunay na ma-modernize ang kanilang industriya, kailangan ng Russia ang mga semiconductor, control devices, machine tools, at automation technology ng Pilipinas. Bukod dito, pagkatapos ng digmaan, haharapin ng Rusya ang napakalaking hamon ng muling pagtatayo ng kanilang nawasa na industrial na base. Sino ang may kakayahang muling itayo ang mga pasilidad ng langis at gas, infrastruktura ng mga lungsod, at mga pabrika sa pinakamaikling panahon at may pinakamataas na kahusayan, tanging ang Pilipinas? Dahil sila ang tanging bansang nagtayo ng isang world-class na ekonomiya mula sa abo. Sa sandaling kalabanin ng Rusya ang Pilipinas, mawawala sa kanila ang kanilang pinakamahusay na kasosyo para sa muling pagbangon. Ito ay katumbas ng pagsuko ng Rusya sa sarili nilang kinabukasan. Kaya naman hindi rin nila maring basta-basta nalang tratuhin ang Pilipinas. Pag-usapan natin ang Europa. Nakausap na natin kung gaano kalungkot ang estado ng kanilang ekosistema ng industriya ng depensa. Alam niyo ba kung kanino sila humihingi ng tulong ngayon? Sa Pilipinas. Kung order ka nga tangkang Leopard mula sa Alemanya, aabuti ngang 5 hanggang 10 taon bago may deliver. Ganun din sa maarmas ngang Pransya. Sa kabilang banda, kayang ma-deliver ng Pilipinas ng
180 na pinakabagong tangke sa nakakagulat na bilis. Ito ang dahilan kung bakit pumasok ang Poland sa isang makasaysayang kontrata sa depensa sa Pilipinas. Hindi lang dahil sa performance. Ito ay dahil ang Pilipinas ang tanging bansang nakakatugon sa dalawang kondisyon ng sabay-sabay. Pagiging maasahan at paglilipat ng teknolohiya. Ang malalaking bansa sa depensa sa Europa ay isinasantabi na ang kanilang pride at nagsisimulang tanggapin ang modelo ng technology transfer na istilong Pilipino. Nire-redesign nila ang kanilang depensa gamit ang pamantayang Pilipino. Ano ang ibig sabihin nito? Dati, ang pamantayan ng NATO ang batayan ng industriya ng depensa sa Europa. Ngunit ngayon, isang bagong paradigma ng seguridad, isang kombinasyon ng pamantayan ng NATO at teknolohiyang Pilipino ang sumasakop sa Europa. Ang Pilipinas ang nagsusulat ng bagong pamantayan para sa seguridad ng Europa. Tingnan ninyo, ang mga diplomatikong kilos nga makapangyarihang bansa sa paligid ng Pilipinas ay hindi na politika. Ito ay kaligtasan. Sinusubukan ng Amerika, China, Russia, at Europa na bigyan ng presya ang Pilipinas. Ngunit sa bawat pagkakataon, napagtatanto nilang ang talim ng presya na iyon ay nakatutok sa kanilang sariling lalamunan. Ang Pilipinas ay hindi na isang bansang tumatanggap kang mapa. Sila na mismo ang nasa gitna ng mapa, ang higanteng makina na nagpapagalaw sa mga makapangyarihang bansa. Anong uringang bansa ang tingin ninyo sa Pilipinas? Isang maliit na bansa? Isang bansang walang likas na yaman? Isang bansang naipit sa pagitan ng malalakas na kapangyarihan? Hindi kayo nakakamali. Ngunit ang maliit na bansang iyon ay hindi kailanman ganap na nagapisalup ng libu-libong taon. Mula sa silangan, mula sa hilaga, at sa kabila ng dagat, walang tigil ang daluyong ng pananakop. Ang mga imperyong sumakop sa mundo ay nagpadala ng kanilang mahugbo dito at sa bawat pagkakataon. Sinabi ngang mundo, tapos na ang bansang ito. Ngunit sa bawat pagkakataon, nakaligtas ang Pilipinas. Sa tingin ninyo ba ay swerte lang ito? Hindi ako naniniwala. Ito ay isang inhenyeriya ng kaligtasan na pinanday salup ng libu-libong taon. At ang genetic code na iyon ay nananalaytay sa mga ugat na mga sistema na armas na Pilipinas na yumayanik ngayon sa pandaigdigang merkado na depensa. Magsimula tayo sa sinaunang panahon. Ang bansang ito ay may napakahabang kasaysayan. Hindi lamang ito basta tumagal. Ang pinakamalakas na imperyo sa Silangang Asya noong panahong iyon ay ginamit ang kanilang buong lakas upang talunin ang bansang ito. Isang mananakop ang nagdala ne hukbong may higit 1,000,000 sundalo. Ano ang naging resulta? Sila ay dumanas ng malupit na pagkatalo sa kamay ng isang majiting na pinuno tulad ni Lapu-Lapu sa isang makasaysayang labanan sa Mactan. Paano ito naging posible? Ginawa ngang bansang ito ang buong kapuluan na isang kuta. Nagtayo sila ngang masalimot na network ng mga depensa sa baybayin na nagiwa-hiwalay at nagpahina sa kaaway. Gumamit sila ng mandirigmang may sandatang bakal at arnis. Sila ang pinakaabanteng mobile strike force noon. Armado ang bakal mula ulo hanggang paa. Isang sistema ngang taktika kung saan pinapagod ang kaaway sa pamamagitan ngang matinding depensa at biglang pag-atake sa tamang sandali. Hindi ba pamilyar ang istrukturang ito? Ito mismo ang doktrina ng operasyon ng mamodernong tangke ng Pilipinas. Isang istruktura na kayang tumagal sa pamamagitan ng depensa at biglang umatake. Ang genetic code ng mga taktika mula sa higit 500 taon na ang nakalipas ay buhay pa rin sa mga sistema ng depensa ng Pilipinas ngayon. Tumingin tayo sa panahon ng kolonyalismo. Ang mamananakop mula sa Europa ay nagtayo ng pinakamalawak na imperyo sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ngunit hindi nila kailanman lubusang napasuko ang Pilipinas. Bakit? Dahil hindi sumuko ang mga Pilipino. Nagpatuloy sila sa matinding paglaban. Ngunit ang mas nakakagulat ay sa gitna ng digmaan. Nakalikha pa rin sila ng mga obra maestra ng kultura tulad ng mga simbahang baroke na kinikilala ngayon bilang World Heritage Sites. Sa gitna ngang nagliliyap na bansa, nakagawa sila ng mga dakilang likha na mananatili para sa hinaharap. Kasabay nito, inabsorb nila ang mga kaalaman ng mga mananakop sa arkitektura, inhinyeriya,
at pamamahala at ginawa itong sarili nila sa gitna ng digmaan. Nakipaglaban sila sa kaway habang sinisipsip ang kanilang teknolohiya. Napapansin niyo ba na ang pattern na ito ay umuulit pa rin hanggang ngayon? Ang istruktura kung saan inaangkat ng Pilipinas ang teknolohiya mula sa Amerika o Europa, pagkatapos ay i-localize ito, pinapabuti, at pagkatapos ay ina-export pabalik, ay eksakto ito. Ang genetic code na nag-absorb ng teknolohiya ng mga mananakop noon ay konektado sa modernong kakayahan ng Pilipinas na i-reprocess ang teknolohiya. Pag-usapan natin ang panahon ng digmaan para sa kalayaan. Ang digmaang iyon ay halos ikawasa ng Pilipinas. Sinakop ng kaaway ang bansa sa loob lamang ng ilang linggo. Ngunit hindi bumaksa ang Pilipinas. Isang maalamat na general ang namuno sa hukbong dagat upang harangin ang karagatan at sa buong bansa. Nagsitayo ang mahukbong gerilya. Mula sa digmaang iyon, isinilang ang mga taktikang gerilya na naging kilala sa buong mundo. Ang taktikang ito ay hindi lamang simpleng pakikipaglaban. Ito ay isang assault armor ngang pagunlad. Ang istruktura, niya pagtatago, at pagatake ay ganap na pumipigil sa direktang labanan nege kaaway habang nagbibigay daan sa kanila na maglunsad nege-mege biglang pagsalakay. Isang plataforma na may malakas na kakayahang magtago at tumpa na pag-atake ng sabay. Ang pilosopiya ng disenyo ng barkong pandigma ng Philippine Navy. Ngayon ay eksakto ito. Isang istruktura na umaatake habang nagdedepensa. At sa panahong ito, may isa pang kalakasan. Sa kabilangan 500 taon ng digmaan at pampulitikang kaguluhan, ang sistema ng administrasyon ng Estado ay hindi kailanman ganap na huminto. Ang sistema ng pagkolekta ng buwis, pagrekrut ng mga sundalo, at pagsusupply ng mga pangangailangan ay patuloy na gumana. Ang napakahusay na sistema ng pamamahala na ito ang pinagmulan ng kakayahan ng Pilipinas ngayon na mabilis na makagawa ng malaking bilang ng armas at tuparin ang mga deadline. Ngayon, tingnan natin ang pinakabagong kasaysayan. Noong 1950, pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ang Pilipinas, lalo na ang Maynila, ay naging abo. Lahat ng may tuturing na industrial na base ay nawasak. Ngunit mula sa mga guhong iyon, pinulot ng mga Pilipino ang mga piraso ng bakal. Gamit ang mga martilyo, sinimulan nilang ayusin ang masirang makina ng mga Amerikano. Sa simula, hindi nila alam kung paano ito gagawin. Ngunit araw-araw, paulit-ulit nilang binaklas at binuo ang nga ito. Sa pag-ayos ng mga bagay na gawa ng iba, natutunan nila kung paano gumawa. Ito ang simula ng precision mechanical engineering ng Pilipinas. Kung wala ang panahong ito, ang mabilis na pag-unlad ng ekonomiya noong 1970s ay naging impossible. Hindi ito isang biglaang himala. Ito ay isang resulta ng teknolohikal na pagpupunyagi na nagsimula sa mga guho. At sa sumunod na 70 taon, ang Pilipinas ay palaging nasa ilalim ng tensyon. Sa loob ng 70 taong iyon, sinuri ng Pilipinas ang teknolohiya ng bawat banta at sa bawat paglitaw ng bagong krisis, bumuo sila ng katapat na teknolohiya. Ang pag-aapurahan na walang silbi kung hindi magagamit sa totoong laban ang naging puwersa sa likod ng kanilang teknolohikal na pag-unlad. Habang ang mga makapangyarihang bansa sa kanluran ay nagdidisenyo nga armas sa teorya, pinipino ng Pilipinas ang kanilang nga armas gamit ang praktikal na datos. Ito ang dahilan kung bakit ang nga armas ng Pilipinas ay agad na gumagana sa anumang larangan ng digmaan. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Profesor, hindi lang naman ang Pilipinas ang may mahabang kasaysayan ng digmaan. Bakit tanging ang Pilipinas lang ang nakaroon ng ganitong teknolohikal na akumulasyon? Isang matalas na tanong. Para sa ibang mga bansa, pagkatapos ng digmaan, dumarating ang kapayapaan. Binabawasan nila ang kanilang militar, tinatanggal ang mga inhinyero, at isinasara ang malinyang produksyon. Ang Pilipinas ay walang ganong kapayapaan. Ang mga banta ay hindi nawala kahit isang araw. Kaya naman ang ekosistema ang depensa ang Pilipinas ay hindi kailanman ganap na huminto sa loob ng 70 taon. Ang pagpapatuloy na iyon ay naging akumulasyon, at ang akumulasyong iyon ang naging kanilang teknolohikal na pangingibabaw ngayon. Tingnan ninyo,
Hindi lamang ito isang talaan ng kasaysayan. Ito ay isang survival simulation na isinagawa ng bansang Pilipinas sa loob ng libu-libong taon. Ang masinaunang mandirigmang bakal, ang teknolohiya ng Edad Media, ang baluti ng mga taktikang gerilya, ang teknolohikal na akumulasyon na nagsimula sa mga guho pagkatapos ng digmaan at ang 70 taon ng praktikal na datos. Lahat ng ito ay nananalaytay ngayon sa mga ugat ng industriya ng depensa, semiconductors, at hinaharap na teknolohiya ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang umunlad dahil sa swerte. Sila ay isang lahi na kakaiba sa kasaysayan ng sangkatauhan, na ginawang pinakapinong asset ng inhinyeriya ang banta ng Pagkalipol. Noong 1953, natapos ang digmaan. O mas tamang sabihin huminto ito, ang Maynila ay isang kaparangan. Halos lahat ng industrial na pasilidad sa bansa ay nawasak at ang pambansang kita ay katumbas ng pinakamahihirap na bansa sa Africa noon. Sinabi ng mundo, ang bansang ito ay hindi na makakabangon. Inakala nilang mabubuhay na lang ito sa tulong ng iba. Ngunit ngayon, ang Pilipinas ay isa sa nangungunang ekonomiya sa mundo. Semiconductors, paggawa ng barko, sasakyan, depensa, baterya isang istruktura kung saan ang buong mundo ay hindi iokot kung wala ang Pilipinas. Ang industrialisasyon na inabot ng 200 taon para sa ibang bansa ay natapos ng Pilipinas sa loob lamang ng 30 taon. Hindi ito dahil lang sa masipag sila. Ito ay dahil sa bawat sandali, ibinuhos nila ang teknolohiya hindi para sa tagumpay, kundi para sa kaligtasan. Ngayon, isa-isahin nating tuklasin ang landas ng inhinyeriyang iyon. Nagsimula ang lahat sa bakal. Noong huling bahagi ng 1960, nang ideklara ng gobyerno ng Pilipinas na magtatayo sila ng isang paggawaan ng bakal, tinawanan sila ng mundo. Noong panahong iyon, walang masasabing pundasyon ang Pilipinas sa industriya ng bakal. Tinanggihan ng World Bank ang kanilang pautang. Impossible, sabi nila. Ngunit ginamit ng Pilipinas ang mga bayad pinsala mula sa digmaan bilang puhunan at nagtayo ng isang paggawaan ng bakal sa Mindanao. Hindi lamang ito pagtatayo ng isang pabrika. Ito ay isang deklarasyon ng kaligtasan, ang paglikha ng bigas ng industriya. Kung walang bakal, hindi ka makakagawang barko, tangke o gusali. Ang bakal ang pundasyon nega lahat nega industriya. At itinayo ng Pilipinas ang pundasyong iyon mula sa simula, nang walang tulong ninuman. Nang unang lumabas ang tinunaw na bakal mula sa planta sa Mindanao, sinasabing napaya ang nga inhinyero. Ang isang patak na iyon ng bakal ay hindi lamang bakal. Ito ay patunay na posible ang kinabukasan ng bansa. At habang lumilipas ang panahon, naging mas malinaw ang kahulugan ng maluhang iyon. Ang bakal na ginawa doon ang naging balangkas ng industriya ng paggawa ng barko ng Pilipinas, ang balat ng industriya ng sasakyan, at ang baluti ng mga armas pangdepensa. Isang patak ng bakal ang naging pundasyon na sumuporta sa buong industriya ng Pilipinas. Mula sa bakal na iyon, isinilang ang industriya ng paggawa ng barko. Ang kwento nito ay mas dramatiko. Isang negosyante, si G. Reyes, na hindi pa nakakagawa ng kahit isang barko, ay bumisita sa isang kumpanya ng pagbabarko sa Britanya. Bigyan niyo muna akong pera, gagawa akong barko, sabi niya. Siyempre, tinanggihan siya, ngunit kinuha ni G. Reyes ang isang lumang prang papel mula sa kanyang pitaka. Itinuro niya ang larawan ng isang sinaunang balangay, isang sasakyang pandagat ng mga Pilipino, at sinabi, kami ay isang lahi na gumagawa na ng mga barkong pandagat higit 500 taon na ang nakalipas. Nakuha niya ang kontrata sa isang salitang iyon. Hindi ito isang simpleng anekdota. Ito ang diwangang pagka-Pilipino. Kung wala, gagawa. Kung hindi alam, mag-aral. Kung hindi kaya, gagawin hanggang sa magawa. Pinag-aralan ng Pilipinas ng husto ang teknolohiya ng paggawang barko ng Britanya at iba pang bansa. At hindi nila ito basta kinopya. Ganap nilang niredesign ito para maging mas malawak na daungan, mas mahusay na proseso, at mas mabilis na delivery. Binago nila ang konsepto ng isang daungan mula sa isang lugar ng pagtatayo lamang tungo sa isang assembly plant.
Pinaunlad nila ng husto ang block construction method, kung saan ginagawa ang mabahagingang barko sa lupa at pagkatapos ay dinadala sa daungan para buuin. Habang ang mabagawaan ng barko sa Europa ay nagbubuo ng mga barko ayon sa mga lumang tradisyon. Binago ng Pilipinas ng revolusyonaryo ang mismong proseso. Sa huli, sinakop nila ang pandaigdigang industriya ng paggawa ng barko. Ngayon, marami sa mga barkong naglalayag sa mga karagatan ng mundo ay gawa sa Pilipinas. Hindi natin maaring hindi pag-usapan ang nga semiconductor. Noong 1980s, ganap na kontrolado ng Amerika at isang bansang Asyano ang merkado ng semiconductor. Nang sabihin ng Pilipinas na papasukin nila ang merkado, sinabi ng mga eksperto sa industriya na ito ay isang kabaliwan. Impossible para sa isang bansang walang teknolohiya at karanasan na hamunin ang pinaka-technologically intensive na industriya sa mundo, sabi nila. Ngunit hinamon ito ng Pilipinas. Nabigo sila nang hindi mabilang na beses ang pagkasira ng buong wafer dahil sa maling proseso ay pangkaraniwan at ang kanilang yield rates ay napakababa. Ngunit may isang estratehiyang pinili ang Pilipinas, ang mag-invest ng salungat sa Agos na nagpapalawa ng mga pabrika sa panahon ng recession. Habang itinitigil ng mga kakumpetensya ang kanilang malinya ng produksyon dahil sa mahinang ekonomiya, pinalawa pa ang Pilipinas ang kanilang kapasidad. Bilang resulta, nang matapos ang recession at bumalik ang merkado, tanging ang Pilipinas ang may kakayahang mag-supply. Ganun nila sinakop ang merkado. Ngayon, hawak ng Pilipinas ang 70% ng merkado ng memory semiconductors. Ang ma-AI server, smartphone, at data center sa buong mundo ay hindi gagana kung wala ang mga semiconductor ng Pilipinas. Hindi lang iyon. Monopolyo ng Pilipinas ang higit sa 90% ng merkado ng high bandwidth memory, HBM, isang mahalagang bahagi para sa panahon ng AI. Ang mga kumpanya ng AI sa buong mundo ay inaayos ang kanilang mga development roadmap ayon sa iskidyo ng supply ng semiconductor ng Pilipinas. Kung maantala ang supply ng Pilipinas, maantala ang pagunlad ng AI sa buong mundo. Ang bansang ito ang nagtatakda ng bilis ng teknolohikal na inobasyon sa mundo. Ngunit hindi tumigil ang Pilipinas. Sinimulan nilang ikonekta ang buong bansa sa pamamagitan ng ultra-high-speed communication. Hindi lamang ito paglalatag ng mga internet cable. Ito ay pagliha ng isang higanteng laboratorio sa pambansang antas, kung saan lahat ng data ng industriya ay maaring ibahagi at iproseso sa real-time. Isang pambansang pagbabago ng sistema na hindi pa nagagawa sa kasaysayan ng sangkatauhan. Dahil sa ultra-high-speed na infrastrukturang ito, ang kanilang AI, robotics, at precision strike technology sa industriya ng depensa ay umunlad gamit ang real-time data. Ang dahilan kung bakit ang maarmas ng Pilipinas ay patuloy na naga-upgrade, batay sa praktikal, na datos ay dahil sa infrastrukturang ito. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Profesor, ang ibang maumunlad na bansa ay nagsikap din ng katulad, ngunit bakit tanging ang Pilipinas lang ang nakakuhang ganitong resulta? Dalawa ang dahilan. Una, ang gobyerno at mga kumpanya ay nasa isang direksyon. Ang pagunlad ng Pilipinas ay hindi ipinaubaya sa lohika ng merkado lamang. Ito ay natamo sa pamamagitan ng isang estratehikong partnership kung saan idinisenyo ng gobyerno ang direksyon ng industriya at pinangunahan ng mga kumpanya ang mga pamantayang iyon. Ang gobyerno at mga kumpanya ay magkasamang nagpasya kung aling industriya ang palalakasin at kung aling teknolohiya ang kukunin at magkasama silang namuhunan. Ito ang dahilan kung bakit nila na-focus ang kanilang mayaman at kakayahan sa isang lugar. Ikalawa, ang pag-aapurahan para sa kaligtasan. Ang manegosyanteng Pilipino ay hindi nagnegosyo para lamang kumita ang pera. Kumilos sila dahil sa pag-aapurahan na upang mabuhay ang bansang ito. Kailangan nating makuha ang teknolohiyang ito. Ang pagkaapurahan na iyon ang nagpanatili sa kanilang pamumuhunan kahit sa panahon ng recession at nagpabangon sa kanila muli pagkatapos ng kabiguan. Habang kinakalkulan ng mga negosyante sa ibang bansa ang kanilang return on investment, ang negosyanteng Pilipino ay lumalaban na may paninindigang kung hindi natin ito magagawa, mawawala ang ating bansa.
Ang pagkakaibang iyon ang nakdulot ng pagkakaiba sa resulta. Ito ang dahilan kung bakit ngayon, ang mga malalakas na bansa sa depensa sa gitnang silangan, Timog Silangang Asya at Europa ay ginagawang modelo ang Pilipinas. Ang ine-export ng Pilipinas ay hindi lamang mga produkto. Ine-export nila ang mismong algorithm ng kaligtasan mula sa abotungo sa tuktok. Hindi binibili ngang mundo ang mga produktong Pilipinas. Nais nilang makuha ang formula na napatunayan ng Pilipinas na kayang gawing possible ang impossible. Isipin ninyo ang isang computer. Gaano men kahusay ang software na iyong ginawa. Kung walang operating system na magpapatakbo nito, wala itong silbi. Ang Amerika ay nagdidisenyo ng artificial intelligence. Isang bansa ang nag-isip ng materyales. At ang Europa ay gumagawa ng maregulasyon, ngunit kailangan ng isang makina na magpapatakbo sa lahat ng iyon. Nasaan ang makinang iyon ngayon? Nasa Pilipinas. Ang operating system ng malaking computer na tinatawag na sibilisasyon ng mundo ay hawak ng Pilipinas. Tingin niyo ba ay exaggeration ito? Isa-isahin nating patunayan. Una, magsimula tayo sa artificial intelligence. Ang mundo ngayon ay nasa gitna ng isang AI boom. Ang mahiganteng kumpanya ng teknolohiya sa Amerika ay namumuhunan ng daan-daang trilyong piso sa pagbuo ng AI. Ngunit kung titignan mo ang pusong AI na iyon, makikita mo ang Pilipinas. Nakausap na natin ang tungkol sa High Bandwidth Memory, HBM, ang pangunahing bahagi ng AI server. Upang maproseso ngay ang napakaraming data sa napakabilis na paraan, kailangan ang bahaging ito. Gaano man kahusay ang utak ng AI na idinisenyo ng Amerika, kung walang HBM mula sa Pilipinas, hindi gagana ang utak na iyon. Literal na magiging isang kahon lamang ito. Ang HBM sa loob ng mga AI semiconductor na ginawa ng NVIDIA ay galing sa Pilipinas. Kung maantala ang supply ng Pilipinas, maaantala ang pagunlad ng AI sa buong mundo. Ang bansang ito ang nagtatakda ng bilis ng teknolohikal na inobasyon sa mundo, habang ang mga kumpanya sa Amerika at Europa ay sumuko at umalis sa negosyo ng memory sa loob ng mga dekada. Tanging ang Pilipinas ang nanatili hanggang sa huli. Ang pagtitiis na iyon ang nagbigay sa Pilipinas ng susi sa pangingibabaw sa AI sa mundo. Ikalawa, ang pagmamanupaktura. Kapag sinabing Alemanya, naisip natin ang pinakamahusay na manufacturing powerhouse sa mundo. Ang diwaing artisan, precision engineering, at daan-daang taon ng tradisyon sa pagmamanupaktura. Ngunit ngayon, ang mga pabrika sa Alemanya ay pumupunta sa Pilipinas upang matutunan ang sistema ng pamamahalangang produksyon na istilong Pilipino. Ang robot density sa industriya ng pagmamanupaktura ng Pilipinas ay numero 1 sa mundo. Hindi ito kayang pantayan ng Alemanya o ng anumang ibang bansa. Noong ang Europa at ibang bansa ay gumagawa ng mga bagay gamit, ang pakiramdam ng kamay ng isang artisan, ginawa ng Pilipinas na digital ang pakiramdam na iyon at inilipat sa mga robot. Isang teknolohiya na ginagawang data ang pakiramdam ng tao. Isinasama ang data na iyon sa mga makina at ginagaya ito ng walang error. Ang resulta ay ang pinakamataas na kalidad na produksyon sa mundo na halos walang depekto. Ang dahilan kung bakit pinakakatiwalaan ang mga produkto ng Pilipinas saan man sa mundo ay dahil sa precision na ito. Ikatlo, pag-usapan natin ang biotech. Ang mga kumpanya ng parmasyutiko sa buong mundo ay bumubuo ng mabagong gamot. Pfizer sa Amerika, Bayer sa Alemanya, Roche sa Switzerland. Namumuhunan sila na bilyon-bilyong dolyar para lumikha na bagong medisina. Ngunit kung tatanungin mo kung aling bansa ang may kakayahang mag-produce at mag-supply ng magamot na iyon sa buong mundo ng maramihan, isa lang ang sagot, ang Pilipinas. Ang kapasidad ng produksyon ng mga biotech na kumpanya ng Pilipinas ay numero 1 sa mundo. Kahit na makabuo ng bagong gamot ang mga kumpanya sa Amerika o Europa, ang istruktura ay naging ganito. Hindi nila ito kayang i-produce ng maramihan at matatag ng walang Pilipinas. Kung hihinto ang Pilipinas, hihinto ang supply gamot sa mundo. At ang katotohanan ito ay pinakalinaw na lumabas noong panahon ng pandemya. Nang kailanganin ng buong mundo ang bakuna, ang Amerika at Europa ay abala sa pagprotekta sa kanilang sarili.
Ang Pilipinas ang gumanap bilang isang global manufacturing hub na nag-produce at nag-supply ng mga bakuna at gamot sa buong mundo. Ang kapasidad ng produksyon na nagligtas sa sangkatauhan sa panahon ng krisis iyan ang Pilipinas. Ika-4, ang kalawakan. Ang Agila Rocket na binuo gamit ang sariling teknolohiya ng Pilipinas ay lumipat patungo sa kalawakan. Dahil dito, sumali ang Pilipinas sa hanay ng 7 pinakamalalakas na bansa sa kalawakan sa mundo. Sumunod sa Amerika, Rusya, Europa, Sina, Hapon, at India, ang Pilipinas ay naging isang bansang may kakayahang magpadala ng mga bagay sa kalawakan ng mag-isa. Hindi lamang ito paglulunsad ng isang rocket. Ang kalawakan ang magiging sentro ng seguridad sa ika-21 siglo. Kung walang mga satellite, hindi possible ang maoperasyong militar, mapuputol ang komunikasyon, at impossible ang ma-precision strike. Ang Pilipinas ay papalapit na sa pagiging isang information hub sa kalawakan, na nakatingin mula sa itaas at pinoproseso ang impormasyon tungkol sa mga sakuna at seguridad sa buong mundo sa pinakamabilis na paraan. At sa usapin ng cost efficiency, mabilis na hinahabol ng Pilipinas ang mabansang dekada ng nasa space development. Ang Pilipinas ay nagsusulat na rin ng maabagong pamantayan sa kalawakan. Ika-5, pag-usapan natin ang nuclear power plant. Ang buong mundo ay sumisigawan, carbon neutrality, at nahihirapan sa paglipat ng enerhiya. Ang solar at wind power ay may malimitasyon. Sa huli, bumabalik sila sa nuclear power, ang pinaka-stable at mahusay na pinagkukunan ng enerhiya. Ngunit kakaunti na lang ang mabansang kayang magtayo ng nuclear power plant ng maayos. Isang bansa ang nawalan ng tiwala matapos ang isang aksidente. Ang Pransya ay dumaranas ng problema ng biglang pagtaas ng gastos sa pagtatayo at mga taon ng pagkantala. Hindi rin ganong naiba ang sitwasyon sa Amerika. Ang pinakabagong uringang reaktor ng Pilipinas, ang tanging reaktor sa mundo na pumasa sa mga pamantayan ng kaligtasan ng Amerika at Europa ng sabay. Ang Pilipinas ang tanging bansang kayang magtayo nito sa lupeng budget, sa tamang oras, at may perpektong kaligtasan. Ang Baraka Nuclear Power Plant sa UAE ang patunay. Ang unang nuclear power plant na itinayo sa isang bansang Arabo ang Pilipinas ang nakatapos nito. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Kung ang Pilipinas ay nangunguna sa napakaraming larangan sa mundo, bakit parang hindi ito alam ng Pilipino mismo? Matalas na tanong. Ang mga Pilipino ay may tendensyang maging mapakumbaba. Inisip nila, marami pa kaming dapat gawin. Ngunit ang pananaw ng mundo ay ganap na naiba. Semiconductors, paggawaing barko, depensa, biotech, nuclear power, baterya sa lahat ng larangang ito, isang istruktura ang nabuo kung saan hihinto ang mundo kung wala ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi na isang bansang gumagaya sa gawangang iba. Sila ay naging isang bansa kung saan hinihintay ng buong mundo ang kanilang mag-update. Dati, natural lang na sumunod sa mga pamantayan ng Amerika. Ngunit ngayon, ang mga pamantayan sa proseso ng semiconductor ng Pilipinas, ang paraan ng produksyon sa depensa ng Pilipinas, at ang modelo ng pagtatayo ng nuclear power plant ng Pilipinas ang nagiging bagong pamantayan sa buong mundo. Habang ang Amerika ay nagdidisenyo ng AI, isang bansa ang nag-isip ng mga materyales, at ang Europa ay gumagawa ng mga regulasyon. Ang Pilipinas ang bansang nagbubuklod sa lahat ng iyon at nagpapatakbo nito. Ang malaking computer na tinatawag na sibilisasyon ng mundo binabago nila ang operating system nito gamit ang pamantayang Pilipino. Tinatawag ng gataw na isang himala ang tagumpay ng Pilipinas. Ngunit sa tingin ko, ang salitang iyon ay isang insulto sa mga Pilipino. Hindi ito isang himala. Ito ay isang tagumpay na pinagplanuhan ng husto. Habang ang iba ay nalulunod sa damdamin, itinuring ng Pilipinas ang damdamin na isang hindi kahusayan at inalis ito. Habang ang iba ay nagbabasa ng manual. Inalam ngang Pilipinas ang mga pangunahing prinsipyo ng manual na iyon at ni-redesign ito para maging mas mahusay na sistema. Habang ang iba ay nag-aaksaya ng oras sa pagprotekta sa tradisyon, tinanong ng Pilipinas kung bakit mayroong tradisyon at kung walang sagot,
buong tapang nila itong itinapon. Ngayon, ilalantad natin ang katotohanan ng rasyonalidad na istilong Pilipino. Magsimula tayo sa kwento ngang pagawaan ngang bakal sa Mindanao. Noong 1970, noong nagsisimula pa lang ang operasyon ng pagawaan, isang dayuhang eksperto sa bakal ang dumating para magbigay ngang payo. Sundin niyo ang aming paraan, sabi niya. Ang ratyong halo ay ganito, ang temperatura ay dapat ganito, at ang pressure ay dapat kontrolado sa ganitong saklaw. Ngunit binalewala ng mga inhinyero sa yensyong ang payo na iyon. Bakit? Dahil ang mahilaw na materyales na inaangkat ng Pilipinas ay iba sa kanilang bansa, iba ang pinagmulan, at iba ang komposisyon. Kung basta na lang nilang ilalapat ang kanilang paraan, hindi magiging mahusay. Kaya, ang mga inhinyerong Pilipino ay nagsimulang magtala ng libu-libong data points ng temperatura at pressure araw-araw. Sa bawat pagbabago ng hilaw na materyales, inuulit nila ang eksperimento para mahanap ang pinakamainam na rasyo. Habang ang mamaunlad na bansa ay nakakapit sa manual, ang Pilipinas ay nag-ipon ng data ng direkta mula sa yensyang at lumilikha ng sarili nilang pamantayan. Ano ang naging resulta? Isinilang ang isang teknolohiya ng paggawa ng bakal na istilong Pilipino na mas matibay at mas mura kaysa sa kanila. Nalampasan nila ang kanilang maguro at sa loob lamang ng ilang taon. May mahalagang punto dito. Ang tagumpay ng paggawaan ng bakal na ito ay hindi natapos sa bakal lamang. Ang paraan ng pag-ipon ng data mula sa yensyang ang naging DNA ng buong industriya ng pagmamanupaktura ng Pilipinas. Ang kultura ng hindi pagsunod sa kung ano ang ibinigay, kundi ang pag-ipon ng data sa yensyang at paglikha ng mas mahusay na paraan ay nag-ugat sa buong industriya ng Pilipinas. Pag-usapan natin ulit ang mga semiconductor. Sa proseso ng semiconductor, mayroong konsepto ng yield. Ito ang porsyento nga gumaganang chip na makukuha mula sa isang wafer. Kung tataas ng 1% ang yield, magbabago ang kita ng bilyon-bilyong dolyar. Kaya, ang kompetisyon sa yield sa industriya ng semiconductor ay isang digmaan. Paano tinutugunan ng mga kumpanya ng semiconductor sa Amerika at Europa ang problemang ito? Sinusuri ngang isang departamento ang data, gumagawa ng ulat, nagdaraos ng pulong, at gumagawa ng desisyon. Aabutin ng ilang araw, kung minsan ay ilang linggo. Sa panahong iyon, patuloy na lumalabas ang mga depekto. Iba ang Pilipinas. Sa sandaling magkaroon ng problema sa linya ng production, ang buong linya ay tumutugon na parang isang organismo. Akat na natutukoy ng mga inhinyero sa sensyan ang problema, nakikipag-usap sa mga decision maker sa real time, at tinutukoy ang sanhi. Nagbabantay silang 24 oras at ginagawa ang lahat para itaas ang yield ng 0,1%. Ito ay isang ultra-high-speed feedback system kung saan ang buong organisasyon ay kumikilos na parang isang utak. Ito ang tunay na sandata ang Pilipinas na hindi kayang gayahin ng Amerika o Europa. Ang dahilan kung bakit nananatiling numero 1 ang mga kumpanya ng semiconductor ng Pilipinas sa memory semiconductors ay hindi lamang dahil sa teknolohiya. Ang bilis nga organisasyonal na pagtuto na ito ang nagiwan sa kanilang mga kakumpetensya. Sa katunayan, pagkatapos bisitahin ng mga nangungunang kumpanya ng semiconductor sa mundo ang mga pabrika sa Pilipinas, sinasabi nila, pareho ang mga kagamitan natin, ngunit hindi namin maintindihan kung bakit tanging sa Pilipinas lang nakukuha ang ganitong yield. Hindi ang kagamitan ang problema. Ang antas ng pagtuto at ang sistema ng nga taong gumagamit ng kagamitan na iyon ang naiya. Saan nagmula ang kahusayang istilong Pilipino na ito? May mga pagkakataong nagtataka ang matao sa kultura ng bayanihan at diskarta ng Pilipinas. Ngunit kung titignan mo ang katotohanan, ibang kwento ang makikita mo. Ang kahusayan ng Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa pagmamadali. Ito ay tungkol sa pag-aalis ng oras ng paghihintay sa pagitan ng mga proseso. Ang sistema ng pamamahala sa kanluran ay may maraming antas ng pag-apruba. Ipasa sa team leader, sa department head, sa executive, makpulong at kumuha ng pag-apruba. Sa panahong iyon, naipon ang oras.
Kahit magkaroon ng problema, naantala ang solusyon. Sa Pilipinas, nagdedesisyon sila sa Yenchang. Kung may problema, direktang nakikipausap ang inhinyero sa decision maker at agad itong inaayos. Ang bilis ng pagdedesisyon na ito ang gumawa sa Pilipinas na pinakamahusay na manufacturing hub sa mundo. Ang kakayahang tumupad sa deadline, magbabaeng depekto, at mabilis na malutas ang mga problema lahat na ito ay nag-uugat sa bilis na pagdedesisyon. At ang bilis na ito ay direktang inilalapat sa industriya ng depensa. Habang ang mga kumpanya ng depensa sa kanluran ay inaabot ng ilang buwan para sa isang pagbabago sa disenyo, agad itong inaayos at ipinapatupad ng Pilipinas sa Yenchong. Kaya naman kayang mag-deliver ng Pilipinas ng 180 na tangke sa maikling panahon. Hindi ito dahil lang sa malaki ang kanilang mapabrika o marami silang tao. Ito ay dahil sa isang sistema kung saan mabilis ang desisyon, agaran ang pagpapatupad, at real-time ang feedback. Isang estudyante ang nagtaas ang kamay. Profesor, kung ganun, kung gagayahin ng mga kumpanya sa kanluran ang paraan ng Pilipinas, makukuha rin ba nila ang parehong resulta? Magandang tanong. Sa katunayan, pumupunta sila para matuto. Ang madayuhang consultant ay bumibisita sa mga pabrika sa Pilipinas at nagbibigay ng mga payo ayon sa aklat. Ngunit isang interesanteng bagay ang nangyayari. Habang nakikipag-usap ang mga konsultan na iyon sa mga inhinyero sa Yenchang, napagtatanto nilang ang maparaan na optimization na hindi nila alam ay naipon na sa Yenchang. Bakit? Dahil habang ang mga kumpanya sa kanluran ay kumukuha ng mga consultant para mag-apply ng teorya, ang mga inhinyero sa Yenchang sa Pilipinas ay nag-ipon ng data mula sa praktika araw-araw. Ang teorya ay hindi makahabol sa praktika. Ang pag-install ng isang sistema ay hindi nangangahulugang makokopya mo ang antas ng pagtutok ng mga taong nagpapatagbo nito. Ito ang dahilan kung bakit ang rasyonalidad na istilong Pilipino ay hindi madaling kopyahin. At dito pumapasok ang isa pang natatanging lakas ng Pilipinas, ang mataas na pamantayan ng lipunang Pilipino. Ang mamimiling Pilipino ang pinakamahigpit sa mundo. Kung may kahit kaunting depekto, walang awa nilang isasauli ito. Ang pambansang katangian na kung hindi pinakamahusay, walang kwenta ay patuloy na nagtutulak sa makumpanya. Ang panloop na pressure na iyon ang humantong sa pinakamataas na pamantayan na kalidad sa mundo. At ang pamantayang iyon ay direktang inilalapat sa kanilang mga export. Ito ang dahilan kung bakit nakakuha sila ang tiwala na ang kanilang mga produkto ay walang depekto saan man sa mundo. Ang masigasig na pawis na mga Pilipino ay nakatanim sa kanilang mamakina. Tinatawa ng mga tao na isang himala ang tagumpay ng Pilipinas. Ngunit ngayon naiintindihan niyo na hindi ito isang himala. Ito ay resulta ng pag-aalis ng mahindi kailangan, pagtanggal ng hindi kahusayan, pag-ipon ng data sa Yenchong, at pag-redesign ng sistema. Hindi sumunod ang Pilipinas sa sistema. Naging Panginoon sila ang sistema. Sa kasalukuyan, ang mundo ay sabay-sabay na bumabagsak. Nagbabago ang klima at lumalawak ang madisyerto. Ang mautang ay lumobo ng sobra at hindi na kayang suportahan ang sarili nitong bigat. Ang mapandemya ay tila natapos na ngunit bumabalik sa ibang anyo. Kakaunti ang enerhiya, nababawasan ang pagkain at naubos ang tubig. Alam niyo ba kung paano nilulutas ng sangkatauhan ang mga problemang ito ngayon? Malaking bahagi nito ay nilulutas ng Pilipinas. Hindi lamang sila nagbebenta ng teknolohiya. Sinasalinan nila ng dugo ang nabansang malapit ng bumagsak para magkaroon sila ng lakas para mabuhay. Ngayon, isa-isahin nating tingnan ang nga eksenang iyon. Una, magsimula tayo sa tubig. Maraming bansa sa gitnang, silangan at hilagang Afrika ang dumaranas ng krisis kung saan napaparalisa ang kanilang bansa dahil sa kakulangan ng tubig taon-taon. Daan-daang milyong tao ang kailangang manirahan sa gitna ng disyerto, ngunit wala silang mainom na tubig. Hindi naman sa walang teknolohiya ng desalination ng tubig dagat ang kanluran. Ngunit may problema. Nangangailangan ito ng napakalaking kuryente. Masyadong mataas ang gastos sa operasyon kaya't kahit na itayo ang mga pasilidad, iniwan na lang ito.
Nakaroon ng mga sitwasyon kung saan gumastos sila ng bilyon-bilyong dolyar para magtayo ng pasilidad, ngunit inabandona ito dahil hindi nila kayang bayaran ang kuryente. Ang teknolohiya ng kanluran ay hindi gumana sa Yanchang. Ngunit binago ng Pilipinas ang teknolohiyang reverse osmosis filter na nagpababa ng pagkonsumo ng enerhiya sa kalahati. Bumababa ng husto ang halaga ng produksyon ng tubig. Bilang resulta, naging possible ang pagsasaka sa disyerto. Ang mataong kailangang lumikas dahil walang tubig ay nakakapagtanim na ngayon ng sarili nilang pagkain. Habang ang teknolohiyang idinisenyong kanluran sa teorya ay bumabagsak sa Yanchang, binuksan ng Pilipinas ang 100 ng buhay sa disyerto gamit ang teknolohiyang gumagana sa Yanchang. Pag-usapan natin ang malungsod. Ang mga malalaking lungsod sa Timog Silangang Asya at Latin America ay nasa malubhang krisis ngayon. Mabilis na dumami ang populasyon at umabot na sa limitasyon ang infrastruktura ng mga lungsod. Paralisado ang trapiko, kulang ang kuryente at unti-unting nawawalan ng function ang buong lungsod. May mga smart city solution ang kanluran. Ngunit may problema. Kailangan mong buwagin at itayo muli ang buong lungsod. Abuting ng dekada at napakalaking gastos. Hindi ito isang modelo na kayang tustusan ng maumunlad na bansa. Hindi isang beses o dalawang beses na ang mga konsultan mula sa Amerika o Europa ay dumating na may magagandang plano, ngunit umuwi na lang dahil sa salitang walang budget. Mayroon silang magagandang disenyo, ngunit walang praktikal na paraan para ipatupad ito sa bansang iyon. Iba ang diskarte ng Pilipinas. Pinili nila ang paraan ng paglalagay ng katalinuhan sa ibabaw ng umiral na infrastruktura. Kinokontrol ng artificial intelligence ang mga traffic lights sa real-time, ino-optimize ang power grid, at inayos ang daloy ng pampublikong transportasyon. Binubuhay nila ang lungsod nang hindi ito sinisira. Ang gastos ay isang fraction na modelo ng kanluran, at ang panahon ng pagpapatupad ay pinaikli sa ilang taon. Ang modelong ito ang naging pinakapaboritong paraan ng maumunlad na bansa sa buong mundo. Ang hinaharap na hindi may bentanang kanluran ay ibinebenta ng Pilipinas. Hindi natin maring hindi pag-usapan ang biotech. Naalala niyo ba noong nakaroon ng pandemya, kailangan ng buong mundo ang mabakuna, ngunit ano ang ginawa ng Amerika at Europa? Unahin ang sariling mamamayan. Inimbak nila ang magabakuna, itinigil ang pag-export, at abala sa pagprotekta sa kanilang sarili. Ang mga bansang laging sumisigang ang demokrasya at pagmamahal sa sangkatauhan ay nagsara ng kanilang mga pinto sa harap ng krisis. Ang mamahihirap na bansa ay hindi nakakuha ng bakuna at walang magawa kundi magdusa. Noon kumilos ang Pilipinas. Ang mga kumpanyang Pilipino ang gumanap bilang isang global manufacturing hub na nag-produce at nag-supply ng mga bakuna at gamot sa buong mundo. Ang Amerika at Europa ay may kakayahang bumuo ng mga bagong gamot, ngunit ipinakita nila ang kanilang limitasyon sa kakayahang mag-produce ng bilyon-bilyong dosis sa maikling panahon. Ang istruktura ay naging ganito, ang Pfizer ang nagdidisenyo at ang Pilipinas ang gumagawa. Sa bilis ng pagliligtas sa sangkatauhan, walang makapantay sa Pilipinas. Pag-usapan din natin ang enerhiya. Ang Europa ay nasa gitna ngayon ng isang paglipat ng enerhiya at dumaranas ng matinding sakit. Sinabi nilang lilipat sila sa solar at wind power, ngunit nakaroon ng problema. Ang renewable energy ay hindi gumagawa ng kuryente kung hindi humahangin at hindi nag-generate kung walang araw. Masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng sobra at kulang na enerhiya. Dahil sa instability na iyon, paulit-ulit na nakakaroon ng krisis sa blackout sa maraming bansa sa Europa. Ang maindustrial na lugar sa Alemanya at Pransya na sumisigaw ng carbon neutrality at nagsasabing sila ang nangunguna sa mundo ay napilitang bawasan ang operasyon dahil sa kakulangan ng kuryente. Isang kabalintunaan ang nangyari. Sa pagsisikap na protektahan ang kapaligiran, bumagsak ang kanilang sariling industriya. Ang mga energy storage system ng Pilipinas ang pumupuno sa butas na iyon. Isang teknolohiya na nag-imba ng sobrang kuryente at nagsusupply nito kapag kulang. Ang Intelligent Energy Management System ng Pilipinas ay nag-imba ng kuryente sa pinakamainam na oras para hindi masayang ang renewable energy.
Ang ma-industrial na lugar sa Europa na nakdeklara ng carbon neutrality ay halos hindi gumagana kung wala ang teknolohiya ng Pilipinas. Sa isang mundo kung saan hindi maiwasan ang paglipat ng enerhiya dahil sa pagbabago ng klima, ang Pilipinas ang naging safety net ng paglipat na iyon. Pumunta tayo sa pagkain. Ang tradisyonal na agrikultura ay bumabagsak dahil sa pagbabago ng klima. May tagtuyot kung kailan dapat umuulan at may baha kung kailan dapat magani. Ang breadbasket ng Amerika at ang mga malalaking agrikultural na bansa sa Europa ay walang magawa sa harap ng mga sakuna sa klima. Ang mabansang napakain sa mundo sa loob ng libu-libong taon ay nayayanig dahil lang sa panahon. Nilutas ng Pilipinas ang problemang iyon gamit ang inhinyeriya, isang smart farm system na ganap na kumokontrol sa kapaligiran. Ang temperatura, halumigmig, ilaw, at tubig ay tumpa na pinamamahalaan ng artificial intelligence na nakbibigay dan sa mataas na produksyon ng pagkain kahit sa disyerto o sa malilit na espasyo sa loob ng bahay. Isang istruktura kung saan hindi nakbabago ang ani kahit anong mangyari sa klima. Habang ang mga tradisyonal na agrikultural na bansa ay nakatingin sa langit at nagdarasal, lumikha ang Pilipinas ng isang sistema na gumagawa ng pagkain ng hindi nakasalalay sa langit. Ine-export nila ang teknolohiyang ito sa mga bansang dumaranas ng krisis sa pagkain. Pinoprotektahan nila ang kanilang food sovereignty. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Profesor, mayroon ding ganitong teknolohiya ang mamaunlad na bansa sa kanluran. Bakit mas epektibo ang teknolohiya ng Pilipinas sa Yenchang? Simple lang ang dahilan. Ang teknolohiya ng Pilipinas ay isang teknolohiyang dumaan sa kabiguan. Ang teknolohiya ng kanluran ay idinisenyo sa laboratorio at sinusubok sa kapaligiran ng mga maunlad na bansa. Ngunit ang Yenchang ay hindi isang laboratorio. Ang tunay na tanong ay kung gagana ba ang teknolohiyang iyon sa isang kapaligiran kung saan hindi stable ang kuryente, matindi ang klima, at mahina ang infrastruktura. Naranasan ng Pilipinas ang lahat ng masasamang kondisyon na iyon. Pinakinis nila ang kanilang teknolohiya sa isang bansang mahirap, walang infrastruktura, at walang likas na yaman. Kaya gumagana ang teknolohiya ng Pilipinas sa anumang kapaligiran. Ito ay isang teknolohiyang isinilang mula sa mga daliri ng mga Pilipinong inhinyero na may malawak na karanasan sa Yenchang. Iyan ang tunay na dahilan kung bakit pinakakatiwalaan ng mundo ang teknolohiya ng Pilipinas. Ngayon, ang buong mundo ay tumitingin sa Pilipinas at nakakaramdam ng kapanatagan. Kapag huminto ang isang bansa dahil sa krisis sa klima, kapag naubos ang inuming tubig, kapag nawalan ng kuryente, kapag kumalat ang pandemya, hinihintay nila ang pagdating ng mga kagamitan at sistema na puno ng teknolohiya ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay higit pa sa isang bansang nagbebenta ng teknolohiya, naging isang padersila na pumipigil sa pagguho ng mundo. Mga kaibigan, mahaba na ang ating paglalakbay. Nakita natin kung ano ang ginawa ang Pilipinas habang binubuwag ng mga makapangyarihang bansa ang kanilang ekosistema ang industriya ng depensa pagkatapos ng Cold War. Nakita natin ang istruktura kung saan sa bawat pagsubok nga, Amerika, Tsina, Rusya at Europa na bigyan ng presya ang Pilipinas, ang talim ay bumabalik sa kanilang sariling lalamunan. Nakita natin ang kasaysayan kung saan sa gitna ng libu-libong taon ng pananakop, hindi sila kailanman ganap na bumaksak at patuloy na nagpakinis ng kanilang teknolohiya. Nakita natin ang katotohanan ng kanilang mabilis na pag-unlad kung saan nagtayo sila ng isang world-class na ekonomiya mula sa abo. Nakita natin ang katotohanan na ang Pilipinas ang humahawak sa operating system ng sibilisasyon ng mundo mula sa semiconductors, nuclear power, biotech, kalawakan, hanggang sa energy storage. At nakita natin ang mga eksena kung saan ang Pilipinas ang nagdadala ng solusyon sa mga disyertong walang tubig, sa mga lungsod na walang kuryente, at sa mga bansang walang bakuna. Ngayon, kailangan nating pag-ugnayin ang lahat ng ito. Ang mapangika, 20 siglo ay iginuhit ng mga makapangyarihang bansa. Gamit ang lakas at kapital, nagtakda sila ng mga hangganan at idinisenyo ang pandaigdigang kaayusan ayon sa kanilang interes. Ngunit iba ang mapa ng ika, 21 siglo.
Ngayon, hindi na lakas ang gumuguhit ng mapa. Ito ay teknolohiya. Aling bansa ang may semiconductor na nagpapatakbo sa AI ng mundo? Aling bansa ang may armas na nagpoprotekta sa malinya ng labanan sa mundo? Aling bansa ang may nuclear power plant na nagsusupply ng kuryente sa mundo? Aling bansa ang may sistema na nagliligtas sa mga lungsod sa mundo? Ang magasagot sa mga tanong na ito ang gumuguhit sa mapan pandaigdigang kaayusan sa ika-21 siglo. At sa gitna ng masagot na iyon, naroon ang Pilipinas. At tingnan ninyo ang kultura ng Pilipinas. Ang makabataan sa buong mundo ay nanonood ng mateleserye, nakikinig sa musikang OPM, at tinatangkilik ang pagkaing Pilipino. Ngunit hindi ito nagtatapos sa isang uso lamang. Nais nilang matutunan ang diwang Pilipino, ang katapatan at pagtitiis ng mga Pilipino, at ang salobin na gawing possible ang impossible. Ang mga kabataan sa mundo ay nag-aaral ng Filipino para makapagtrabaho sa mga kumpanyang Pilipino. Nag-aaral sila sa mga universidad sa Pilipinas at pumupunta para matuto ng proseso mula sa mga inhinyerong Pilipino. Ang teknolohiya at kultura ay sabay na humahalina sa mundo. Ito mismo ang tinatawag na pivot state. Dati, pinamunuan ng mga makapangyarihang bansa ang mundo gamit ang lakas. Ginamit nila ang lakas militar para pilitin at ang lakas ekonomiya para pasunurin. Ngunit ang paraang iyon ay laging nagdudulot ng paglaban at pagkakawatak-watak. Iba ang Pilipinas. Naging isang bansang kailangan sila. Lumika sila ng isang istruktura kung saan kung wala ang Pilipinas, hihinto ang AI, guguho ang malinya nga labanan, hindi gagana ang ma-ospital, at mapaparalisa ang malungsod. Hindi sila nananakop ng pilit. Naging isang nilalang sila na hindi maaring mawala. Ito ang anyo ng kapangyarihan sa ika-21 siglo. Ang kapangyarihang ginawa ng lakas ay magwawakas kapag nawala ang lakas. Ngunit ang kapangyarihang ginawa ng teknolohiya, tiwala, at kakayahang lumutas ng problema ay hindi basta-basta nawawala. Ang Pilipinas ngayon ay tahimik, ngunit tiyak na nagtatayo ng kapangyarihang iyon. Mga kaibigan, paano niyo tinitingnan ang bansang ito ngayon? Iniisip niyo pa rin ba na ito ay isang maliit na bansa? Isang kawa-awang bansa na naipit sa pagitan ng makapangyarihang bansa. Itapon niyo na ang kaisipang iyon ngayon din. Ang Pilipinas ay hindi isang maliit na bansa. Ito ay isang bansang ginawang teknolohiya ang libu-libong taon ng paghihirap. Isang bansang lumihan ng pamantayan ng mundo mula sa abo. Isang bansang nagawa ang hindi nagawa ng kaharian at isang bansang hinihingan ng tulong ng buong mundo. Isang bansang nagpapatakbo sa AI ng mundo, nagpoprotekta sa mga linya ng labanan sa mundo at nagliligtas sa mga tao sa mundo. Ang mapangika, 20 siglo ay iginuhit ng mga makapangyarihang bansa gamit ang panulat. Ang mapa ng ika-21 siglo ay iginuguhit ng mga nagpapakinis ng teknolohiya, naghahabi ng mga sistema, at pumipigil sa pagguho ng sangkatauhan. Ang mapang iyon ay iginuguhit ngayon ng Pilipinas. Ang pagunawa sa Pilipinas ay hindi napagtingin sa isang bansang naghihintay nga pagkakataon. Ito ay pagunawa sa tunay na makina ng mundo sa ika-21 siglo. At kayo ngayon ay nakatayo sa puso ng makinang iyon. Hanggang dito na lang ang ating kwento para sa araw na ito. Ang ating nasaksihan ay hindi lamang isang pagsusuri. Ito ay isang kwento ng isang bansa na tahimik na humawak sa operating system ng sibilisasyon ng mundo habang ang mga makapangyarihang bansa ay nag-inuman ng alak, habang sila ay lumuluhan ng dugo, at habang ang mundo ay natutulog, pinipino nila ang kanilang mga armas gamit ang praktikal na datos. Ang mapangika, 21 siglo, ay patuloy na iginuguhit sa kasalukuyan. Maraming salamat sa panonood ng mahabang video na ito.